Restaurant Papa. Bili tayo ng toron. Nakita akong ano, anong tawag dito? Tinola. Uy, may tupig oh. Tama ba? Tupig ba to? Suman. Hello po. Ano po, ano to? Tupig ba? Yun, tupig na. Eto, ang dinayo natin dito. Eto rin, no? Ano ba yung suman to? Yung masarap na suman na maliliit. Sir, ano nga po? 4 na toron, sir? Masarap tong ano natin, puto. Dami nila ngayong kakanin, di ba? Tsaka po, ano? Dito sa tupig. Magkano rito? 10. Ano to, sir, no? Yung giniling, no? Na, ano? Na malagkit. 10 pa rin ito, di ba? Right? Uy, may naglalaway dyan. So, yan. Okay na, sir. Thank you, sir. Thank you. Minsan, makakachempo ka ng ano eh. Minsan, makakachempo ka ng turon. Minsan, wala. E di ngayon, nakabili pa akong tupig, no? Sarap na ito sa kape. Black coffee. Nga, no? Black coffee. Hindi, tikman ko muna kung matamis yung tupig. Pag matamis yung tupig, black coffee. Pag hindi, yung hap-hap. Bango. Medyo dumilim lang, no? Dahil may ano na tayo. May ganito na. Pero malaking bagay kasi ito eh, pag summer. Napakainit. Ay, tupig. Tikman nga natin. Dahon pa lang ng saging dito, mahal na. Kaya mahal ang tupig. Naku po, inang. Yun, no? Diba? Lasang-lasa yung dahon eh. Parang authentic eh. Parang kumakain ng dahon ng ano, saging na inihaw. So, eto na nga. Habang nalalapit ang aking road trip, naisip ko yung mga expenses na pwede kong paggagastusan. Isa na nga yung yung sa charging. Nabanggit ko na 800 one way. Depende yun Depende, pwedeng ano yun eh. Paano ba? Pwedeng mas bumaba pa. Sana hindi na siya mas tumaas. Kasi nga, yung computation ko is mas mataas yun, no? Hindi ako na charge ng $20 para sa pagcha-charging ng sasakyan. Pero yun nga, sabihin nating 1.6 siya, 'di ba? Wala pa rin yung pagkain. Kumbaga maraming cost na hindi ko alam kung kailan lilitaw at kung magkano. Yung sa pagkain, I don't know, wala akong budget sa pagkain. Hindi ko alam kung magkano yung mga gastos ko sa pagkain. Ang makukontrol ko lang is yung tutulugan, yung hotel. So basically, para makatipid ako ng malaki, kasama dapat sa plano is yung pagtulog dito sa sasakyan. Dahil kung hindi, medyo malaki yung magiging expenses ko. Sobrang mas malaki kumpara kung dito lang ako matutulog sa Tesla. So, sa ngayon, hindi ko pa alam kung paano magiging sistema, 'di ba? I mean, first time ko 'tong gagawin. So, siguro matututo na lang ako along the way. Kasi iniisip ko saan ako yung matutulog. Okay lang ba ako matulog kung nasan yung charging station? So, I think yung karamihan sa iniisip ko is may kinalaman din sa safety, no? Ayun yung problema, no? Kumbaga, the more na nagpaplano ka, mas marami kang naiisip na parang makakapag-spoil dun sa moment. Ayun yung iniiwasan ko eh. Kumbaga,
too much thinking about your plan. And kung lahat ng anggulo iisipin mo, mas magiging marami yung worries mo. At yung baka yung ang tendency hindi ka na tumuloy di ba? Kasi ang dami mo masyadong iniisip Parang just go. That's it, di ba? Kasi wala ka namang kumbaga since unang pagkakataon ko gagawin, wala talaga akong idea. So matututo lang ako along the way. And I think that's okay. Hindi naman kailangan na marami na akong alam para gawin ko to or dapat clear lahat bago ko gawin. I think you have to start. That's the most important thing. You have to start. Kasi yung the rest is matututunan mo na lang sa kalsada, 'di ba? Habang ginagawa mo na. So, let's do it, guys. Buti nga ngayon marami ng murang kutsyon. Kasi dati mamahal ng kutsyon, di ba? Mga double lang yung bed na double is nasa 200 plus na ngayon, ang dami ng mura. Tumigil na naman yung mga contractor dito. Tinanong ko, ano nangyari? Sabi niya, hindi namin alam. Baka naubusan ng pondo. Sabi ko, kailan kayo magre-resume? Hindi rin nila alam. But anyway, uwi na natin to. Baka maubos ko pa. Wala palang nakalimutan ko, wala pala tayong yung drill. Hindi kailangan. Ay, hindi, sabagay, hindi na yan rin kasi dahil dito. Hindi ko alam ba't nakarating ako dito. May pupuntahan ako sa malapit lang. Malapit lang sa amin. Kaya lang, barado yung daanan. Sabi ko, saan ako pupunta? Pambihira. Nakarating ako dito sa Premium Outlet. 29 kilometers galing dun sa pupuntahan ko lang dapat na malapit. But anyway, enjoy the meal mga Andre, no? Daming tao. Steak. Pila na agad sa Nike. Pagdating sa presyo, mas prepare ko rito sa Adidas. Parang lang sila, yung nasa tama yung presyo nila. Hindi masyadong inflated. $60%? 50%? Kaya wala na, hindi na talaga makakabili ng ng mga ibang bagay sa ibang lugar. Kasi nga, nasanay ako dito sa sa Premium Outlet. Yung mga bilihin is 50% off. $99 a week, 36 months, $0 interest. Nissan. Anong Nissan to? Nissan Rogue. Ito pala yung bagong Rogue. Ayos $400. Lease lang siguro to. Kita ba yung loob? Baka lease lang yan, 400, ganyang halaga. Acura. Eto, wala nakalagay. Kasi hindi nila gagawin yun, $99 a week. Isang bagay lang. Uwi na tayo. Hindi ako handa. Naligaw lang ako rito, alaste ko. Hindi ko alam kung ba't nandito ako. Ang weather ngayon ay 20 degrees. Okay.
Kita nyo yung damit ko, nakarating ako rito Puno ng pintura to hanggang sa likod. Plastic ko. Hindi naman ako dapat pupunta kasi rito 20 degrees Celsius, so mainit-init na ngayon. Masira pa yung shades natin medyo ano pa naman to, no? Kumbaga, may mental value pa naman to. Mental value. There is a merit system when petitioning for a parent. Immigration examines the stability of your job, your income, your savings, property ownership, and ability to support them financially. Sabi ni Duke Boy. Comment yon sa Canada PR update. Duke Boy, totoo. Talagang kumbaga dapat makapasa ka sa lahat nung requirements nila. Lahat ng bang bukod sa requirements, bang term doon? Basta dapat pagdating sa usually ang pinaka finances lang talaga. Property ownership hindi masyadong tinitingnan dito sa Canada kasi usually ang pinagbabasihan lang nila is yung income mo. At sa kaso ko nga, ang tiningnang income ko is yung income ko yung 3 previous years, tigas, di ba? 3 previous years ng income ko. Doon sila nagbase. Tapos yung current income ko nung nagtatrabaho pa ako sa school. So, yun, nakapasa naman ako. Kaya, I think yung inaantay ko na lang, para sa akin yung palagay ko is yung kung kailan sila magpapamedical. Kasi nga, dito sa Quebec, pag nagpasa ka ng parents and grandparents sponsorship, mauuna muna yung federal level. Kailangan masatisfy mo sila, lahat ng requirements nila. Then, pag napulpil mo yung hinihingi nila sa'yo, ipapasa ka naman nila ngayon dito sa Quebec. Sa Quebec naman, titingnan uli nila kung nakapasa ka ba sa lahat ng aspeto ng requirements na hihingiin nila sa'yo, including yung income mo. Ngayon, pag nasatisfied mo uli si Quebec, tsaka sila sa'yo mag-i-issue ng CSQ. Certificate, selection certificate yon na isa sa mga papeles na kailangan sa pag-a-apply ng PR dito sa Quebec. So, once na binigyan ka na ng Quebec ng CSQ, ngayon, kasabay nun, i-inform nila yung federal government na, kumbaga, ayun nga, na-issuean ka na nila ng selection certificate. Ngayon, ang sunod na sistema is manggagaling na sa federal dahil tapos ka na kay Quebec. Ang tanong is, hindi ba maapektuhan ng sitwasyon ko ngayon bilang walang trabaho yung application ko? Maapektuhan siya. Maapektuhan siya kung aabutin ng expiration yung yung tawag rito, yung CSQ. Kasi pag na-expire yun, kailangan ko mag-reapply. Ayun nga yung sabi ko, pag nag-reapply ako, baka i-assess uli nila yung status ko financially. Pero dahil, anong tawag dito? Ang pinag-uusapan kasi income di ba? So, basta pumasok yung income ko, kahit wala akong regular na trabaho, I think, good pa rin yun. Yun. Maapektuhan at maapektuhan, oo. Kaya lang, kumbaga kumbaga once na na-issuean ka na nila, nakapasa na sa CSQ, tsaka sa federal level, kumbaga hindi mo na pwedeng bawiin yun no? Let's say, halimbawa ikaw, ini-sponsor mo yung asawa mo, di ba? Papunta rito sa Canada. Ngayon, biglang nagbago yung isip mo. May nabalitaan kang hindi maganda o kaya nag-away kayo ng asawa mo. So, ayaw mo na siya ngayong sponsoran. Gusto mo nang i-cancel yung pag-i-sponsor sa kanya. Kaya lang, ang problema is may lumabas ng desisyon si Canada na na-approve na yung sponsorship mo. Pag sa ganong estado na yung application mo, hindi na pwedeng i-cancel yon. So magpo-proceed yung application mo regardless kung gusto mong i-cancel yon o kung ayaw mo na, hindi ka na makakatalikod. Kasi may remember, meron pong kasulatan yun, may pipirmahan ka ron na kumbaga nangangako ka na susuportahan mo yung asawa mo for 2 or 3 years sa pagdating niya rito sa Canada. Financially, tapos including the housing, the food, and everything. Basta na makapunta siya rito sa Canada.
The only time na pwede mong i-atras yung sponsorship na ina-apply mo is habang hindi pa nakakapagbaba ng desisyon si Canada. Basta once na nag-agree na sila at lumabas na yung papel na okay na, hindi nyo na pwedeng i-atras yun. That's it. Yun. Ngayon sumobrang tagal. Way back nung 2024, nung nagpasa pa lang ako ng application nila Airmat, ano pa lang kumbaga 36 months pa lang ang processing time Tapos ngayon, mukhang nadoble. Kasi 2 years na mula nung magto 2 years na mula nung in-apply ko yung papel nila Airmat. Tapos sinabi sa akin na 49 months pa raw yung yung time nila para i-proseso yung papel. So mas tumagal pa, di ba? Hopefully, wag umabot ng ganong katagal. Kasi dati talaga natuwa ako nung yun nga, naimbitahan ako na may sponsoran sa Airmat. Kasi bata pa sa Airmat 2024 naisip ko pag sinwerte, within a year or 2, pwedeng makapunta na siya rito. Yung 2 years is dapat this year. Bata-bata pa siya. I mean, alam niyo yun, para ma-enjoy niya pa yung Canada, di ba? Makapag-ikot-ikot pa ng mas maganda-ganda. Andun pa yung vitality, di ba? Ngayon, parang somehow, nakakapanghinayang kung masasagad ng, let's say, 4 years pa bago ma-approve sila, bago ba sila makarating rito. Parang, di ba, sayang yung 4 years. I mean, kung gugustuhin mo lang, di ba, makarating dito yung mga magulang mo na malakas pa sila di ba? Kumbaga, maraming pang pwedeng gawin. Pero kung yung talagang matanda na, talagang uugod-ugod na, sayang yung panahon. Naalala ko, yung isang kakilala namin, lumabas yung papel ng nanay niya for PR. Sa tagal ng pag-aantay, yung nanay niya is naging ulyanin na. Pagkatapos, hindi na rin ginusto na umalis pa ng Pilipinas. Ayun, kumbaga, sayang, di ba? Sayang lang yung application. Sana naranasan din kahit pa paano makapag-Canada. Yun. Ulala. Lourdes Tan, masarap ang meatballs. Yun, sa IKEA, Tapos sabi ni Kuya Cesar, Lox o Lax? L-O-X ang tawag dyan, cold smoke, kaya parang hilaw. Yung sa mga dre, yung sa smoked salmon. Malansa Kuya Cesar, may lansa siya kaya hindi kaaya-ayang kainin. Ano kayang meron? Kada kanto may pulis. Mukhang magsasarado sila ng kalsada. Kaya matraffic ngayon. Parang Pilipino lang yung walang ganito rito, yung mga parada, Kahit saan tayo magpunta, basta may pulis sa kanto, matraffic talaga yan. Meron ding kumbaga nagsasuggest na na nga lang daw ako, magka-rental na lang daw ako. Maganda sana yung idea. Kaya lang, mas lalaki yung gastos ko. 'Di ba? Bukod sa gasolina, yung car rental mo pa, pagkatapos anong tawag rito? Yung tutuluyan mo pa, 'di ba? Yung pagkain mo. So, para sa akin, ang pinaka the best na gawin is etong sasakyan na to, yung gamitin ko. Kasi if ever man, komportable ako makakatulog dito sa likod Makakapaglatag ako dyan, tapos the aircon pa yung sasakyan ko, 'di ba? Tatambay lang ako sa kung saan may charging, tapos doon ako matutulog. Naisip ko nga, yun yung pinaka isang bagay na sobrang makakapagpatipid sa akin. Lalo na kung iniisip kong mag-hotel ako,
sa tuwing may titigilan ako na city o province, magkano gagastusin ko doon? 100, 200, 300 para sa hotel. Samantalang eto, libre lang, di ba? So, ang gagawin ko, ang plano ko, as much as possible, dito ako matutulog sa sasakyan. Dahil maluwag naman yan, malawak naman yan. We don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes.